Okay, so meron tayong early in lunch. 9:57, alam to ng mga driver. Bakit kumakain ng maga at nawawala sa pasero natin. Mas maganda ng magang kumain kaysa naman nasa biyay kagutom ka. So yan, let's see. Okay, so driver lang nakaka-relate nito pag bakit early lunch kumakain. Kasi nga, siyempre busy lagi sa pag-drive. So, ito, drive. Ito yung biyahe. Malayo naman, malapit ang importante. Hindi naman yung dyan, gutom sa biyahe. Atin ka? Atin ka? Bawal ako kasi ano, dito. Tapos Sabado, Monday to Bulan ko. So, iwasan nyo yung mag-intern kayo sa pag-drive kasi intern time kayo. Accident yung pwede mangyari. At pag tinawag kayo, habang kumakain kayo, makikita ko kayo ng boss nyo. Huwag kayo magalit. Normal yan. Nasa trabaho ka. Wala ka sa bahay. Wala ka sa tambay. Pag tinawag ka na, pagkaya ka na tinawag ka na. Tinawagan ka na ng boss mo o sino pasero mo sa opisina, huwag kang magalit. Huwag kang sasagot na kumakain pa hindi. Usapin mo. Kasi, emergency man yan o hindi, normal, karapatan ng driver ay karapatan ng kumpanya na pagserbihan sila bilang driver. Huwag kang magreklamo. Kasi, kung wala ka sa kumpanya, wala ka rin sasawahin. Diba? May munyo. Bakit ka mapagkumukulo na? Makulo na. At iwas-iwasan yung makipag-away sa mga empleyado. Kasi sa tagal ko na nagda-drive, hindi lang yung pinakang head o yung sino man empleyado ang nagmamasid sa inyo. Yung maganda bang performance mo, hindi. Kasi yan mga yan, may mga mata sa opisina. Kung mali yung ginagawa mo, tikok ka. Kinabukasan lahat ng trabaho. Kaya, mahalin yung trabaho niyo bilang driver. Huwag niyo mahalin yung iba. Mahalin yung sarili niyo pagiging driver. Mahirap na. Mawala ng trabaho. Mahirap maghanap ng trabaho. Diba? Kaya bawas-bawasan yung magiging gagalitin sa trabaho. Kailangan maging humble ka. Simple lang. Simple lang. Bilang driver. Relax. Umitin ng ulo. Stay humble. Simple lang. Respeto lang. Bilang driver. Respeto ng trabaho mo. Kung tatawag ka, kumakain ka. Sabi mo muna. Ma'am, kumakain ako saglit. Kaya kumakain ako saglit. Huwag ka magalit. Kasi pa nagalit ka. Sabi ko nga, mawala ka trabaho. Kawawa naman pamilya mo. Kaya, sa mga driver, ingat-ingat. Mga bago pasok. Kailangan maging matyaga ka sa trabaho mo. Okay? Bye. Okay, so ito nga, panalis tayo yun. At meron tayong tan. Mamadali. So, sa kanila lang. Siyempre, kailangan tayo. Alis to sa lahat ng transaksyon, lalo na pag sa kalsada, hindi mo rin masabi. Ilang oras yung biyahe, gaano katagal, gaano kahirap yung dadaanan. So, huwag kang dumepende sa huwag kang dumepende sa oras mo kung anong yung, kasi lahat naman kasi ng oras may pinaglalaanan talaga yun. Kaya siguro sa mga kapwa ko driver, makaka-relate sa video na to na ginagawa ko. At ngayon ko lang to ginawa bilang content ko lang naman to. So wala man akong planong manggulo sa inyo bilang mga driver, kagaya ko rin. Siyempre ako naman tagal na nagmamani yung nagdadrive.
gamay ko na yung galaw ng ano, ng pasayro ko. So advice ko din pala sa mga may mga amo, may mga kanya-kanyang pasayro, lalo sa kumpanya, hindi ka na, wala ka sa ano, wala ka sa family driver, kaya di mo masasabi na ay magreklamo ka dahil ganito. Hindi, nasa kumpanya ka eh. Hindi mo hawak oras mo. So may oras ka lang para bumiyahe, para mag-drive. Kaya sa mga kapwa ko gaya driver, relax lang kayo. Kung mahal yung trabaho nyo, magkatagal kayo dyan. Pero pag di nyo mahal ang trabaho nyo, siguro abutin ka lang mga isang buwan, o kaya minsan isang linggo nga lang eh. Kaya advice ko sa mga driver, binog na ako sa ibang mga driver dyan kasi ilang taon na sila, dekada na, halos doon na sila tumanda sa pagdadrive eh. Doon na sila retired eh. So sa mga baguhan na galing probinsya o galing man saan, sa mga nag-aaral ng magdadrive, kung ikaw ay magiging personal driver, family driver o company driver, lagi natandaan, respeto, humble, at kailangan hindi lang yung sarili mo, kailangan yung nakakasama mo sa sasakyan ang kailangan mong irespeto, para magtagal man kayo, umalis ka man sa kumpanya, umalis ka man sa kanila, may masasabi silang mabuti sa'yo at hindi masama. Kasi kapag hindi pinag-igian yan, umalis ka man sa kumpanya, umalis ka man sa kanila bilang family driver, masama ang sasabihin sa'yo pagdating sa ibang tao. Kaya masabi ko lang, relax, enjoy mo lang yung buhay mo bilang isang driver, enjoy mo lang yung sarili mo bilang isang driver, at enjoy mo din yung mga kasamahan mo bilang isang driver. Huwag ka makipagsungitan o huwag ka makipag-away bilang nag-drive. Tanungin mo kung asan sa pupunta, anong oras ang meet up nyo. Pag medyo na late, okay lang yan, relax ka lang. Hindi ka naman nagagasolina, hindi ka naman nagagastos ng sakyan eh. Kaya huwag masyadong pakampante lang. Kasi mahirap yung pinadaan mo sa initang ulo kung manibela ang hawak mo. Sabi nga nila eh, para tayong sundalo eh. Para tayong sundalo na may hawak tayong pisyal na oras man makbakbakan, yung kaliwang paa natin nakabaon na. Wala man tayong hawak na armas, hawak natin ang manibela. Kapag yung pasayro natin may nangyari, siyempre sagot ng driver yan. Oras sa mga aksidente, hindi problema ng pasayro mo yan, problema ng driver. Kasi po ang driver ang nakatingin sa harap, kaliwat kanan, likod, may overtake man o wala, kasalubong man o wala, driver pa rin po ang may mali yan. Walang kasalanan ang pasayro mo dyan. Kaya sa mga driver, nakaka-relate ito, good vibes and good luck. Ingat palagi and Godspeed. Ride safe mga ka-driver. Ito po si Galang Rider. Bye bye. Ikaw, anong kwento mo bilang driver? Kwento mo na para sa mga nakaka-relate na driver. Ako relate ako dyan. Antok, puyat, pagod, nandyan lahat. Hindi ka makaglip kasi wala kang maiglipan. Yung ibang may-ari ng sakyan, bawal ang paiglip sa loob ng sakyan kasi nga sabi nila mamamaho, kulob. So normal ho yun. So sa mga kailangan pong umiglip, kaya diskarte na ho yan. Huwag na ho tayo makipagmatigasan. Diskarte na ho natin yan. Pwede ho tayong yumuko na lang o kaya pumikit na lang sa tabi para umiglip lang. At kung may upuan naman dyan sa paradahan nyo, pwede naman umiglip dyan. Saglit-saglit lang. May importante, ma-press man lang yung ating mata sa ating pagbibiyahe. Kaya ingat-ingat palagi. At pag masyadong mainit ang ulo. May nagsasabi din kasi na nakakapagod bilang driver. Mayroon naman nagsasabi na madali maging driver, masaya. Sa nakakapagod, totoo yun, nakakapagod talaga bilang driver. Lalo kung walang katulog, wala kang maayos na kain, tapos wala kang panligo. Minsan inaabot ng 3 araw, wala kang ligo-ligo sa biyahe. Kasi depende ho yun sa biyahe kung saan ka pupunta eh. Depende rin ho sa sasampan mo sa kung ano saan gamitin mo eh. Kung mga truck talaga, mahirap po talaga yun. Kasi pang probinsya ho yun eh. Babalik ka pa ng Manila kasi bibigay ka pa ulit pabalik ng probinsya. So mahirap po talaga yun. So bilang 4-wheels driver, maayos ang pag 4-wheels driver kasi okay. Sabi mo na pahinga ka talaga kasi nga
Sa oras naman wala naman tayong masasabi diyan kasi ng oras naman okay naman meron naman tayong time para maging muni-muni, para may miglip-iglip sa tabi. Sabi ko nga hindi mo kailangan seryosohin yung pagiging driver kasi mahirap po yung seryoso ka nga pero kulang ka naman sa experience bilang driver. Kaya wag tayong magsayang ng pagkakataon na maging driver. At hindi ho lahat ng naging driver nagtatagumpay sa kanilang trabaho. Kagaya ko ho, matagal na rin akong driver. Nagsimula ako 2003 pa, kaya experience ko na dito sa Metro Manila. Probinsya naman, mas okay sa probinsya bumiyahe kaysa Metro Manila. Sa probinsya, limitado lang ang traffic pero sa Metro Manila ang traffic is napaka okay. Talagang sabi nga nila pag nag-aaway ka dito sa una dulo, pati na kayo kasi nga mahaba yung traffic. So kung seryoso ka sa pagiging driver mo, seryoso sa pagiging trabaho mo, pwede kang umasinso, pwede kang di umasinso dyan. Ngayon kanya-kanya tayong pamamaraan bilang driver Hindi lang lahat na sinasabi ng iba na ay driver ka lang, oo lang, hindi lang, mo lang kasi driver ka. Hindi mo ba alam? Yung driver na yon, siya mismo ang nagbibigay ng oras sa'yo, ng buhay sa'yo para makarating sa pupuntahan mo. Huwag nyo nilalang ang mga driver kasi ang mga driver nagbubuhos ng puwit pagod yan para lamang may biyahe kayo kung saan kayo pupunta. Alam niyo yan. Kaya sa mga hilig manlit dyan, bahala na kayo. Basta ako, tumatabad yan ko